we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Na tinapag-live sa kasi mula sa basahin ko po doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo milimutin. For today's Sunset Prayer meeting, patuloy ganapin ang Sunset First Watch Prayer. Day 212 na po tayo ngayon. Hallelujah. Day 112 na po ang ating gawain. At gamit po natin ang platform ng Zoom. Pasalamat sa ating mga tagapanguna dahil hindi lang tayo naka-Facebook Live ngayon, kundi naka-TikTok na rin. Pumapasok mo rin tayo sa TikTok. At sa buhay ni Pastora Sandra, siya ang ating admin doon. Salamat sa ating Bishop, kay Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory. Sa kapahintulutan na may FB Live natin lahat yung mga gawain natin. Hindi lang tayo dito sa Zoom. Ilan na ba tayo naka-join ngayon? 16 pa lang. Okay, mukhang marami talagang hindi makapasok ngayon sa platform ng Zoom. 16 pa lang tayo. Okay, saying na ano man yung dahilan ba't hindi sila makapasok ay ma-resolve ka agad nila. Okay? Napaganda po ng topic po natin ngayon, the power of prayer. Talagang may pipigil, hindi ka talaga papapasukin dahil marinig mo yung kapahayagan ng salita ng Diyos tungkol sa kapangyarihan ng pananalangin. At ang tema na sasagutin po natin ngayon, how can we experience the power of prayer? Gusto natin maranasan yan, kaya lagi tayong nananalangin, lagi tayong bumababad sa presensya ng Diyos. Amen? Okay? Natawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos, ang ating pastora sa POF Mactan Chapter, walang iba kundi si Pastor Jenny Rica Prente. Next, your turn. Nakamute. Ayun. Hindi ko alam kung saan sa dalawa. Pareho nakamute. Ayun. Okay na po. Okay na. Sana hindi mag-echo. Bukas dalawa. Okay. Amen po. Pagpalang gabi po sa lahat. Ako po'y muling nagagalak na magamit tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po. Hindi ko rin nga po inaasahan kasi bukas pa nga po ako. Kanina lang po na chat si Pastor Marilyn. So hapon na po. Kaya ayun, nagabol din kami ni Tay Alex. Kaya salamat na marami din po sa ating nakaraang nagpapasalamat ako sa Diyos sa dalawang celebration na naganap ng POF founding anniversary, 25 years. So, salamat sa Diyos sa matagumpay, part 1 and part 2. At ito, maraming salamat din po sa nag-sponsor ng mga t-shirt ng mga kapastoran at ito, kagamit-gamit. Amen. Kaya ako'y nagagalak, naglingkod sa ating Panginoong Diyos dahil pag may Kristo sa buhay, nariyan ang pagpapala. So, hindi ko na po tatagalin. Tayo na po ay makipagbuklatan sa aklat ng Mateo 7, chapter 7 hanggang 12. Open na po natin ang ating mga Bible. Sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumakatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Dito sa verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humingi ng tinapay? Verse 10, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Verse 12,
Last verse, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Praise Amen God. po. Isi sa Diyos, pakabasa ng kanyang salita, tayo po'y sandaling manalangin. Father God in heaven, maraming salamat Panginoong Jesus na muli kami nagkakaisa, pagbulayan ang iyong salita, pag-aralan Panginoong Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord, kami po humingi ng pagpapatawad at linisin mo pong aming mga kaluluwa na temo po ito sa amin at malakaran namin, Panginoong Diyos. Ang lagi kaming manalangin sa iyo, Panginoong Diyos, at maganap sa amin, Lord God, ang pagbabago sa kapangyarihan ng panalangin, Panginoong Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord, ang lahat po linisin mo, bigyan mo po ng spiritual mind and understanding, spiritual heart, Lord, and knowledge and wisdom. Sa iyo po lahat ang papuri sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So ang topic po natin, mga kapatid ko kay Kristo, the power of prayer. Tunay nga na may kapangyarihan sa panalangin. So mamaya ating sagutin ang how to experience the power of prayer. Ang intro po na, ang pananaw na ang kapangyarihan ay likas na panalangin ay isang popular na kaisipan ayon sa Biblia. Amen. Kaisipan po yun. So, ang kapangyarihan ng panalangin ay ang kapangyarihan ng Diyos na dumidinig at sumasagot sa mga panalangin. Ito ay nagtuturo ng patuloy na pagkilos ng Espiritu Santo. Ang talata ng aklat ng Mateo chapter 7 verse 7 hanggang 12 ay nagtuturo tungkol sa walang sawang panalangin. Sabi sa aklat ng Mateo chapter 21 verse 22, at ano mang hingi ninyo sa panalangin, kung kayo ay nananampalataya, tatanggapin ninyo ito. Amen po. Amen. Ipinapakita nito ang kabutihan ng Diyos bilang Ama at ang kanyang pagnanais na tugunan ang ating mga pangangailangan. Kung tayo ay lalapit at magtitiwala, mamuhay na may pag-ibig sa kapwa. Kaya ito pong ating tema, how to experience the power of prayer. Ang point 1 po natin sa verse 7 hanggang 8, sabi, balikan po natin, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at Amen. ang bawat pagbubuksan. Amen po. So ang ating point 1 po ay be dependent in prayer. Maging habit ang prayer, magdepende sa kapangyarihan ng panalangin. Ito ay nangangahulugan na dapat tayong patuloy na lumapit sa Diyos. May tatlong hakbang na binanggit si Jesus, nagpapakita ng antas ng pananampalataya at pagtsatsaga. Kung kanina una humingi, ang simpleng paglapit sa Diyos upang ipahayag ang ating pangangailangan. Ang paghingi ay nagpapahiwatig ng kamalayan sa pangangailangan at sa pananalig na dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Pangalawa, humanap, seek. Humanap tayo at tayo ay makakatagpo sa kalooban at presensya ng Diyos. Pangatlo, kumatok, knock. Kumatok kayo'y pagbubuksan, pagtsatsaga sa panalangin. Yan po. Ito ay nagpapakita ng relasyon. Ang pinto ay nagbubukas para sa mga taong gustong pumasok sa piling ng Ama. Sabi nga po sa Gawa chapter 12 verse 5, nananalangin ang iglesia para sa kalayaan ni Pedro mula sa bilangguan at sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Amen po. So, familiar po sa atin si Pedro ng kinulong po, ang anghel ng Diyos ang tumulong upang makatakas. So, marami po ang nananalangin doon kay Pedro. So, amen po, anghel ng Diyos. Dinala siya sa pinto sa nalagusan sa kulungan na yun, nakalabas siya. Hindi sa ating sarili nagmumula
ang kapangyarihan ng panalangin. Hindi ito sa pamamagitan ng mga special na salita na ating sinasabi o special na paraan kung paano natin sinasabi ang mga salita. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi base sa direksyon kung saan tayo nakaharap o kung ano posisyon ng ating katawan habang nananalangin. Ang kapangyarihan ng panalangin na hindi nagmumula sa mga imahen, kandila, o rosaryo. Ang kapangyarihan ng panalangin ay nagmumula makapangyarihang Diyos. Dinadala tayo ng panalangin sa isang pakikipag-ugnayan sa makapangyarihang Diyos. At makakaasa tayo ng makapangyarihang resulta. Ayun po, sagutin man niya o hindi ang ating mga kahilingan, anuman ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, ang Diyos na ating dinadalanginan, ang tanging pinagmumulan ng kapangyarihan ng panalangin. At sinasagot niya tayo ayon sa kanyang perpektong panahon at kalooban. Amen po. Huwag po tayo magsawa sa panalangin, maging dependent, umasa sa panalangin. Ang bansa natin ay magulo, sobrang gulo nga po. Ay, di po ba? Gulo sa ekonomiya, korupsyon, trahedya, mga lindol, kahit sa ibang bansa. Tapos sumasabay pa ang mga kabataan, di po ba? Ang katapang, mga minor de edad, gumagawa na ng krimen. Amen po ba? So ang lahat ng nangyayari yan, talagang tudong panalangin na po ito. Halos magbalik-loob na talaga sa Diyos ang mga tao. Dapat po para sa individual na kaligtasan. Amen po. Nakikita natin ang mga nagaganap sa TV, balita, sa dyaryo, sa SOCMED. Halos prayer talaga, may nagko-comment doon na prayer na may nagbibitaw doon na Bible verse. Amen po. So, yun, nakaka-bless po yung mga comment na about prayer, about Bible verse. Nais ng Diyos magbalik loob na sa kanyang mga tao na di pa nakatagpo sa spiritual na relationship sa Diyos. Dapat po talaga nasa spiritual na po. Ang dasal ay hindi para pilitin si Lord na sundin ang gusto mo, kundi para ipaubaya ang buhay mo sa kanyang perpektong kalooban. Kung may particular kang pinagdarasal, patuloy ka lang magtiwala at humingi ng karunungan sa kanya. Amen po. So dapat po tayo maging habit at nakadepende sa prayer po dahil ang Diyos po ang kumikilos. Nasa Diyos po ang kapangyarihan ng panalangin, kaya mag-depend po tayo sa prayer. Dako po tayo sa point 2, how to experience the power of prayer sa verse 9 hanggang 11 po. Ang sabi diyan, banin nyo ng bato ang inyong anak upang kapag siya ay humingi ng tinapay, bibigyan banin nyo siya ng ahas kapag siya humingi ng isda. Ayan po. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan ba ninyo siya ng mga mabubuting bagay na ang sinumang humingi sa kanya? Amen po. So, ang point po natin, be good to others. Yan po, maging mabuti sa kapwa. Ang pagiging mabuti sa iba ay nagdudulot ng kapayapaan, nagpapatibay ng relasyon at lumilikha ng positibong kapaligiran. Ang talata na ito ay nagtuturo ng pagiging mabuti sa kapwa ay nagmumula sa pagpapakita ng pagmamahal. Tulad ng ginagawa ng isang mapagmahal na magulang sa anak, pinapakita rito ang mga sumusunod na aral. Una, paggawa ng mabuti, kung ang makasalanang tao ay marunong magbigay ng mabubuting regalo sa kanilang mga anak. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Siya ay laging handang magbigay ng mga tamang bagay at pagpapala. Pangalawa, tumulong sa pangangailangan, hindi kasamaan. Kung humingi ang anak ng tinapay o isda, hindi siya bibigyan ng magulang ng bato o ahas. Sa parehong paraan, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa iba, sinisiguro natin na nakakabuti ito at hindi nakakasama o nakakapanlin lang. Hindi natin gagawin na ipapahamak ang kapwa natin.
Bakit mahalaga maging mabuti sa kapwa? Ito ay nagdudulot ng pagkakaisa ng respeto na maaring magbalik sa iyo o sa atin. Respeto, mahalaga dapat magrespetuhan po tayo, mga lingkod ng Diyos. Ang unang magre-respeto sa kapwa natin sa loob at labas ng iglesia upang tayo ay respetuhin din. Paano maging mabuti? Simpleng pakikinig, pagtulong na walang kapalit at pagiging tapat. Halimbawa dyan si Propeta Moises, tagapaghatid ng batas ng Diyos kung saan nakasaan ang mga utos ukol sa katarungan at pagmamahal sa kapwa. Sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen po. So may pangako, huwag daw po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. May aanihin. Sa Wikaan 3 verse 27, huwag mong ipagkait ang kabutihan sa nangangailangan kung ito'y nasa inyong kapangyarihan gawin. Amen? So, meron po tayong itulong na po. Huwag na po natin ipagkait. Katulad dito noon sa kapitbahay ko, kaya katuwing lasing yung sister niya, nanggugulo sa mga kapitbahay, binubulabog kami. Pero dahil nga binigyan tayo ng Diyos ng pagpapatawad, nagawa ko pa siyang tulungan sa tuwing nangangailangan, nagrarasa dito sa bahay. Talagang hindi natin kayang ipagkait na tumulong. Hanggang ngayon, yung anak niya talagang binibless ko yun dahil 3 taon yun malaki naman na yung anak ko. Kaya pag may sobra-sobra ditong mga pagkain, binibigay ko sa anak niya kahit gaano ka hindi yung ginawa sa amin noon. Hindi ko na inisip ang galit. So binigyan tayo ni Lord ng pusong mapagpatawad at maging mabuti. O di naman natin to talaga kaya, pero yung puso natin talagang inihila ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Amen po. So point 3 po, how to experience the power of prayer, verse 21. Follow the golden rule. Sundin ang gintong utos. Ang talatang ito ay kasunod ng turo ni Jesus na gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin nila sa iyo. Amen. Ang pagiging mabuti ay nangangahulugan ng pagtrato sa kapwa ng may malasakit, katarungan at pagmamahal. Ang gintong utos ay buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Alam ni Jesus ang puso ng tao at ang kasakiman nito. Sa katotohanan, sa mga sumusunod na talata ay nilarawan niya ang tao bilang masama. Mahalaga itong maunawaan dahil nagpatuloy siya sa pagsasabi na marunong pa rin magbigay ang mga tao ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak bagamat sila'y makasalanan at makasarili sa kalikasan. Ang talatang ito ang nasa likod ng gintong utos na nagsasaysay na dapat na aktibong tratuhin natin ang iba para ang gusto nating tratuhin nila tayo sa lahat ng bagay. So dapat po talaga yung pagtrato natin sa iba. Kung gusto natin, tratuhin tayo sa mabuting bagay. Tratuhin din po natin sila ng mabuting bagay. Gintong utos na ito, ibinuot ni Jesus ang lahat ng kautusan sa lumang tipan. Sa pamamagitan ng isang prinsipyong ito ay isang bagay na alam ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus. Dahil sa kanilang kaalaman sa lumang tipan, gaya ng sinulat ni Moises, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ayan po. Nakasulat yan sa Levitico chapter 19 verse 16. Amen po. Muli, makikita natin ang implikasyon ng kautosang ito sa mga tao na natural na inuuna ang kanilang sarili, kapakinabangan dahil sa kasalanan. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa tao, sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Amen? Kaya binigyan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig ng isang lugar upang mag-umpisa kung paano nila dapat na pakitunguhan ang kanilang kapwa. Ito ay kung paano din nila gustong pakitunguhan sila ng iba. Ang gintong utos ay ang paggalang binigay sa isang prinsipyo na itinuro ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok.
Ang mga titulong ito ay dinagdag na lamang kalaunan ng mga nagsalin ng Biblia sa kanilang paglalarawan sa mga kabanata at talata upang gawin mas madali ang pag-aaral ng Biblia. Amen po. So binigyan ng Diyos ng karunungan ang mga nagsalin ng Biblia upang ang mga tao ay madaling makaunawa, matuto at sumunod sa banal na kasulatan. Praise God po. So ang ating bilang pagtatapos, ipinagpatuloy ni Hesus Kristo ang kanyang sermon sa bundok sa pagtuturo sa kanyang mga disipulo. Tayo na po yun ngayon. Tayo po na ang mga disipulo ngayon. Generation na humatol ng matuwid. Tinuruan po tayo na humatol ng matuwid. Itinuro niya ang pagtanggap ng mga personal na paghahayag at pagsunod sa kagustuhan ng Ama sa langit. Ayan po. Ang kumpletong verse po niya na mababasa po yan sa aklat ng Mateo chapter 7, 1 hanggang 5. So, ating pong balikan, how to experience the power of prayer. Una po, be dependent in prayer. Pangalawa, be good to others. Pangatlo, follow the golden rule. Ayan po. So, ang mga ito ay kung wala nga po tayo nito, ang hirap mag-testimony, wala tayong ipapatotoo, walang answered prayer. Dahil po sa ganitong nagaganap sa buhay natin, si Holy Spirit ay tinuturuan tayo na magkaroon ng ganito. Tunay na matigas ang ating physical, lalo pag pinamad tayo, pero si Holy Spirit hinihila tayo. Amen po ba? Maging dependent sa prayer. Oo nga naman po, ang daming nangyayari, mga kasakitan sa pamilya. So, talagang iluluhod pa natin yan. At salamat sa Diyos talaga dahil naganap na po yung matagumpay na operation sa ipag ko. So, sa power of prayer po yun nangyari. Kaya glory to God po sa lahat-lahat na panalangin ninyo sa amin at sa bawat member ng mga lingkod ng Diyos sa OFW. Glory to God po. Tayo po yung manalangin. Sa lahat-lahat na members na pinapanalangin, salamat sa Lord po. Tayo po yung manalangin muli. Father God in heaven, maraming salamat Lord sa kapangyarihan ng aming panalangin. Ikaw po Lord ang nagbibigay ng pagtungkol. Ikaw po, Lord, ang lahat-lahat na kumikilos na sa iyong kapangyarihan, Lord God. Kami lamang po ay tumawag sa iyo at mangusap sa iyo, magpakumbaba sa iyo. Kaya, Lord, patuloy kami nagpapakumbaba. Turuan mo lagi kami mangusap sa iyo, Lord God, na may galak sa puso, Lord God. At mainit, Lord God. Ay, wag mo kami ngayon manlamig, Panginoong Diyos, kahit anong problema sa pamilya at sa bansa, ano pa man yan, Lord, hindi yan excuses, Panginoong Diyos. Kaya, thank you, Lord God, sa araw-araw na buhay. Ang may Kristo sa buhay ay may kagalakan. Sinusolve mo lagi ang aming mga problema. Kaya sa iyo lahat ang pasasalamat, pagpupuri, pagpapakumbaba, at sa pag-ibig mo, Lord, sa amin na wagas. Thank you, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you po, Lord. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Jenny Ricaprente from POF Mactan Chapter. Tunay talagang lahat naman tayo ay nagnanais makaranas ng kapangyarihan ng pananalangin. Kaya nga, hindi tayo tumitigil mag-pray. Tama po ba? Dahil naniniwala tayo na pag tayo ay dumudulog sa harapan ng Diyos ay patuloy na ilalapit natin ang ating buhay sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na tamang relasyon sa Diyos. Tama po ba? Hindi tayo nananalangin para lang igit natin yung gusto natin sa Kanyang harapan. Kundi nananalangin tayo para maunawaan natin kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Siguro marahil yung iba nagtatanong, Pastor, bakit yung prayer ko ay hindi pa sinasagot ni Lord? Bakit hindi ko maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Okay. Kasi ang pananalangin, hindi naman tungkol lang ito sa paghingi ng gusto natin. Amen. Tandaan natin yan. Ang pananalangin ay tungkol sa pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa Diyos. Amen. Kung paano tayo mamuhay sa Kanyang harapan, kung paano tayo tumutugon sa Kanyang mga utos. Tama po ba? Kaya, makikita po natin dito, mismo ang ating Panginoong Yesus ang nagturo sa atin na mga mahalagang prinsipyo upang maranasan natin ang kapangyarihan
ng panalangin. Kaya yung tema na sinagot ng ating preacher ngayon, paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng panalangin? Una, be dependent in prayer. Okay? Kapag tayo ay nanalangin, ay nandun yung faith natin na alam natin may mas magandang gagawin si Lord kaysa sa bagay na hinihingi natin. Paliwanag naman yung binasa sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, no? Doon sa chapter 7, verse 7 to 12. Okay. Anong sabi sa atin doon? Doon sa unang talata, yung 7 to hanggang 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Okay. May ginagawa tayo sa pananalangin. Okay? Ibig sabihin, kapag tayo humingi, ay meron tayong maasahan na tugon. Okay? Meron. Kaya may 3 utos ang ating Panginoong Hesus dito. Ask, seek, and knock. Humingi, hanapin ang kanyang kalooban. Humingi sa Diyos, hanapin ang kanyang kalooban, at magpatuloy at huwag sumuko. Knock. Di ba? Pag kumatok ka, di ka lang one time lang eh. O isang beses lang eh. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos sa atin ay tunay na nagtuturo sa atin ngayon kung paano natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya ang tunay na kapangyarihan ng panalangin, sabi ng ating preacher, ay hindi sa galing mong mag-pray. Hindi doon sa haba ng prayer mo. Okay? Kundi ito ay nagsisimula kapag kinikilala natin, hindi natin kayang harapin ang buhay nang wala ang Diyos. Tama po ba? Kaya tayo nagpipray eh. Yan yung pag-amin natin, Lord, apart from you, we can do nothing. Okay? Kaya yung pagpipray natin, ayan ay tanda ng ating lubos na pagtitiwala at lubos na pagdedepende natin sa Kanya. Okay? Kaya tanda natin mga kapatid sa Panginoon, merong ginagawa ang Diyos habang tayo nagpipray. Nalala niyo po ba isang tagpo na kung paano si Pedro ay nakakulong? Tama po ba? Bumukas lahat, nailabas siya sa kulungan. Bakit? Kasi may nagpipray. Sino? Yung church. Katulad ngayon, nagpipray tayo. Kaya nananalangin ang church, ang iglesia. Okay? Kaya naniniwala tayo, may pagkilos na ang Diyos. May himala na ipagaganap ang Diyos. Kaya, tapikin mo sarili mo, sabi mo, huwag kang magsasawa mag-pray. Amen. Pray without ceasing. Pribileyo ito, magkakasama tayo ngayon. Tama po ba? Nakita naman natin kung paano nanalangin sa Haring Hezekiah. Nang bantaan sila ng Judah, ng hukbo ng Assyria. Tama po ba? Binantaan sila eh. Lumaban ba sila sa sarili ng lakas? Hindi. Sa lakas ng ating Diyos. Kailangan manalangin. Tama po ba? Hindi na tayo magbabantay sa panalangin eh. Alam naman natin ang kaaway natin, umaali-aligid lang. It's like a roaring lion. Kapag may problema ka sa pamilya mo, kalusugan mo, trabaho mo, o maging sa ministry mo, ang una natin dapat gawin ay manalangin. Huwag magpanik. Amen. Minsan natataranta na tayo eh. Nararatel na tayo. Para bagang lagi mo tinatanong na wala ka na talaga control, wala ka na control eh. Pero alam natin kung sino lalapitan natin. May Diyos tayong may control ng lahat. Kaya tandaan natin to, ang taong laging nananalangin ay nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Diyos higit sa kanyang kakayahan. Kaya lagi tayong nananalangin kasi sinasabi natin talaga na wala naman talaga tayong kayang gawin. We are all totally dependent to Him. Tama po ba? Okay. Sa Kanya lang talaga tayo lubos na nakadepende. Kaya lagi natin sinasabi, Lord, apart from you, I can do nothing. Wala akong kayang gawin kung wala ang pagsama. Kaya yun yung point number 1 natin. So maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, lagi kang dumepende sa Kanya. Pangalawa, meron sinabi ang ating preacher, be good to others, sabi niya. Doon sa verse 9 hanggang 11,
If you know you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven will give gifts to those who ask Him? Tama po ba? Kung yung masamang ama nga nagbibigay ng mabuti sa kanyang anak, how much more ang ating amang nasa langit. Tama po ba? Bibigyan mo ba anong sabi doon sa binasa ng ating preacher, ibibigay mo ba? Magbibigay ka ba ng bato sa iyong anak kapag humingi ng tinapay? Di ba? Hindi. Bibigyan mo ba ng ahas kapag humingi ng isda ang anak mo? Di ba? Hindi. Kung yung masama nga ay nagbibigay ng maganda sa kanyang anak, how much more ang ating Diyos sa langit. Tama po ba? Kaya mga kapatid, gawa tayo ng mabuti. Tandaan natin to. Pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na ang kabutihan ng ating Ama sa langit. Mararanasan ng bawat isa sa atin kung tayo ay talagang kanyang mga anak. Okay? Naniniwala ba tayo? Anak tayo ng Diyos? Tayo mo na. Amen. Ibibigay ni Lord lahat yung kailangan mo. Tatay mo siya. Tama po ba? Ngunit bilang mga anak ng Diyos, inaasahan din niya na ipakita natin ang ating kabutihan. Kasi alam naman natin ang pagkalika sa atin Tama po ba? Efeso chapter 2 verse 10. Lika tayo para gumawa ng mabuti. Okay? Kaya pananalangin ay hindi lang nagbabago ito ng sitwasyon, kundi binabago rin niya ang ating puso upang lalo tayong maging mapagmahal, lalo tayong maging mapagbigay, lalo tayong maging maawain. Kaya yung mga taong hindi nagpipray ano kaya ang nababago sa kanilang puso? Tama po ba? Kapag ang ating buhay ay nagpapakita ng kabutihan, mas nagiging malinaw ang ating patotoo bilang mga tigasunod ni Kristo. Kaya yung mga testimony natin, makarinig ka lang, makaka-bless na. Tama po ba? Kaya huwag tayong magpasabi, let us not grow weary in doing good. Bakit? Galatians chapter 6 verse 9. For the proper time, we will reap harvest if we do not give up. Aanit tayo. Okay? Kaya huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Nakita ba natin mabuting Samaritano? Kaya sa kanyang pagtulong, kahit hindi niya ito kalahi, tinulungan niya. Kaya, ganun din dapat tayo. Matuto tayong tumulong hindi lang sa mga kapatiran natin, kundi maging sa mga higit na nangangailangan. Kaya panalangin ay dapat magbunga ng mabubuting gawa. Kung tunay tayong lumalapit sa Diyos, makikita ito sa paraan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Okay? Yan ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, gusto pa natin maranasan? At yung panghuli sinabi sa atin, follow the golden rules. Ano itong golden rules na sinasabi ng ating tigapagayang ng salita ng Diyos? Makikita natin doon sa verse 12 na huli niyang talata. Anong sabi doon? Basahin natin. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga isinulat ng mga propeta. Ano bang gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo? Yan ang golden rules na sinasabi ng preacher natin. Siyempre, sa mong gawan ka ng mabuti, gawa mo ka rin ng mabuti. Tama po ba? Okay? Kaya yung pananalangin natin, kapatid, may tinuturo sa atin na golden rules. No? Ang taong tunay na nananalangin ay talagang natututong magmahal ito at gumalang sa kanyang kapwa. Hindi maaaring humingi tayo ng awa, tapos tayo hindi tayo marunong magpatawad. Pwede ba yun? Hindi ka tayo patatawarin ng Diyos kapag hindi tayo natutong magpatawad. Kaya ang panalangin at tamang pakikitungo sa kapwa ay magkaugnay. Hindi pwedeng mag-opposite. Okay. Liwanag, sinabi ng lumang tipan, bagong lipan, inuulit sa atin, love your neighbor as you love yourself. Tama po ba? Okay. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayon. Paano ba natin tinatrato ang ating pamilya? Paano ba natin tinatrato ang ating trabaho? Ang ating mga kapatid sa church, sa iglesia, mga taong nakapaligid sa atin. Ang isang taong may malalim na buhay pananalangin
Makikita yan sa kanyang pag-ibig at paggalang sa kapwa. Tandaan po natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Pag yan ay walang pag-ibig, walang paggalang sa pagkapwa, puro sarili na lang niya ang tinitingnan niya. Okay. Marahil nagpipray naman siya pero hindi malalim. Amen? Kaya bilang pagtatapos, tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi lang nakikita sa mga himala o sa mga natatanggap nating answered prayer, kundi dapat makita rin ito sa pagbabago ng buhay natin, pagbabago ng laman ng puso natin. Okay? Kaya mula doon sa natutunan natin ngayon, tandaan natin, patuloy lang tayong umasa at lumapit sa Diyos sa bawat sitwasyon. Be dependent in prayer. Ipakita natin ang kabutihan natin na tayo nga ay may Diyos. Amen? Praise God. I-mute muna natin si Pastora Minda. Okay, nagpipreach din siya sa kanila. Hallelujah. At dinidiin din sa atin, natandaan natin ito, yung golden rules. Tratuhin ang iba ayon sa paraang nais natin tratuhin tayo. Amen? Kaya mga kapatid, ang panalangin ay hindi lang isang gawain bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Ito ay dapat maging, ang tawag natin, lifestyle, lifeline natin sa Diyos. Amen. Ito yung ito yung tanging daan na pwede natin makausap, makadiig ang Diyos. Okay? At habang kinakausap natin siya, nabibigyan tayo ng full of wisdom and knowledge. Amen? Kaya wag lang tayong maging mga taong marunong lang magdasal. Kaya dapat maipamuhay natin yung bunga, yung kapangyarihan ng pananalangin na narinig natin ngayon. Paggawa natin ng mabuti at yung pagtrato natin sa ating kapwa. Amen? Kaya kapag ang ating pananalangin ay sinasamahan natin ng pananampalataya, kaya nga tinawag tayong prayer of faith, tiyak ako, okay, mararanasan natin yung pagsunod, pag-ibig sa kapwa, at mararanasan natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Gusto ba natin maranasan yon? Nagsasabi ka ng amen, palapakan natin ng Diyos sa buhay ni Pastora Jenny na ginamit ng Diyos maghayag ng kanyang mabuting balita sa atin. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.